Ngayong araw po, samahan niyo po ulit ako. Marahil ang iba po sa inyo ay maaaring sawa na po sa akin dahil paulit-ulit lang po ang ginagawa ko sa buhay. Pasensya na po kayo. Gusto ko lang naman po maka-inspire ng ibang tao sa ginagawa ko. Sa totoo lang po, dito lang po talaga nabubuhos ang lahat ng oras ko sa buong maghapon. Siya nga pala, ako nga po pala si Kuya Joe, isang Bicolano na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Pagkatapos ko pong buhatin ng mga deliver papunta sa taas, ay pinagtutulungan na po agad namin to na mag-asawa. Pero bago namin tutupiin at ibalot isa-isa, ina-unpack muna namin to na naka-FB Live. At habang nagtutupi naman ang asawa ko, ako naman ay nasa gilid niya lang at inaayos ang mga nabalot niya. Mga ilang oras din po namin itong ginagawa. Pero kahit po nakakangalay at nakakapagod, tinatapos po namin itong magkasama. Thankful na lang po kami palagi kasi blessings po ang nasa harapan namin. Kung sa baga, kahit anong hirap at kahit anong pagod, napapawi ito pag nakikita namin na dumadami ang stocks namin. Ibig sabihin lang, nagbubunga naman lahat ng pinaghihirapan namin sa araw-araw. Pagkatapos naman namin makapagtupi at makapagbalot ng ilang stocks, inuumpisahan naman namin i-bundle ito. Nilalatag ko ito sa sahig ng nakasizing at pinaghihiwa-hiwalay ko ang bawat kulay. Sa totoo lang po, ito na ang pinakamadali sa lahat ng trabaho namin, ang magtupi, ang magbalot, dahil mas magaan. Dahil ang pinaka-challenge, mag-uumpisa pa lang po pagkatapos namin itong i-ready lahat. Doon naman ako magsisimulang mag-isip kung ano yung magiging strategy ko para mabenta yung mga stocks. At yun ang pinaka-challenging bilang isang seller. Ang magbenta, ang maghanap ng mga buyer. Kaya habang ginagawa ko to, kahit ang hirap ng isingit ng pagbi-video, pinipilit ko pa rin ang sarili ko na makapag-vlog. Para kahit papano may ma-inspire ako sa inyo. Masaya po ako sa tuwing nakaka-inspire ako ng ibang tao. Kaya hanggang may naniniwala sa akin, hindi po ako titigil sa pag-share ng mga ginagawa ko sa buhay. Marahil pa ulit-ulit man po, pero sabi nga, consistency is the key. God is good all the time talaga sa amin. Dahil bago pa man dumating ang mga stocks dito sa bahay, marami na ang mga nag-order. Sabi sa isang libro na nabasa ko bilang isang business owner, selling should be your number one priority. At kumilos ka ng naaayon para makabenta. Ibig sabihin po, ito yung paglalaan mo ng mas malaking oras sa marketing or sales-related activities. Tawagin na lang natin na activities na nagdadala sa atin ng revenue or mga ginagawa mo sa araw-araw sa iyong negosyo na nagdadala sa iyo ng benta. At syempre, para maging effective na entrepreneur, bilang isang owner, ikaw yung dapat ang pinakaunang expert sa pagbebenta. Dalawang print, isang plain. Sulu, isang print, isang plain. I-share ko na rin to sa inyo dahil makakatulong talaga to sa inyo kung nagpaplano rin kayong magsimula ng maliit na negosyo. May 5 major na pangangailangan kasi ang isang negosyo. Ito yung mga sumusunod: product development, customer service, accounting, operation, and marketing. At ang dapat na binibigyan ng pinakamaraming oras, yun yung marketing. Dahil kung wala kang marketing, wala kang magiging benta. Pag wala kang benta, wala kang cash flow. Kapag wala kang cash flow, mamamatay ang negosyo mo. Yun ang pinaka-oxygen ng negosyo, ang magkaroon ka ng benta at kita. Di ba nga nabanggit ko kanina bilang isang business owner, kailangan nakatuon ang oras mo mostly sa mga trabaho magge-generate ng benta. Katulad ng live selling, pagpo-promote, paggawa ng FB ads, paggawa ng mga vlog, videos na makikilala yung negosyo mo na magge-generate ng benta. At yung ibang trabaho katulad ng product development, customer service, accounting, operation, supposedly dapat may katuwang ka talagang tao na gumagawa niyan para sa'yo. Para hindi nauubos yung oras mo sa pagpapak ng mga items, pagsagot ng mga inquiries, paggawa ng invoice. So sa totoo lang, guilty talaga ako. Kasi ginagawa ko pa na mag-isa lahat-lahat ng mga nabanggit ko. Pero totoo nga naman sa part ko, marahil kung nakafocus lang ako sa pagla-live selling, marahil mas marami pa yung benta na makukuha ko.
Pero sobrang saya na po namin mag-asawa pag ganito kadami ang nabibenta namin. Dahil ibig sabihin lang naging effective ako sa lahat ng nabanggit ko. Yun nga lang, aaminin ko pagkatapos nito, drain na drain talaga ang utak ko. At pati yung katawan namin, medyo nananakit. Pero sobrang thankful na kami sa mga taong nagtiwala at sumuporta sa aming mga produkto. Kasi biruin nyo ba naman, kahit sobrang hirap ay nakakaya namin lahat mag-asawa kahit kami lang. Pero wag kayong mag-alala dahil sa darating na January, mayroon na rin kaming katuwang. Sa ngayon, tiis-tiis lang muna talaga kaming mag-asawa kasi kahit papano nagagampanan pa rin naman namin lahat ng aming ginagawa. Sana lahat ng mag-asawa nagsusuportahan. Mahirap man sa una, pero walang imposible pag nagtutulungan. Mas magiging magaan pa rin ang lahat kung kahit papano may tumutulong sa'yo. Katulad ng asawa ko, nandyan lang siya para sa akin. At minsan, tinutulungan niya na rin ako magbuhat. Hindi man madali, pero lahat posible pag may tiyaga ka at may diskarte. Sana po na-inspire namin kayo. Kung na-inspire po namin kayo sa aming ginagawa, huwag niyo pong kakalimutan na suportahan kami at i-follow. I-share nyo na rin po itong aming mini vlog nang sa ganon ay patuloy po na makilala ang aming munting hanap buhay. Maraming salamat po!